Si Taylor Wright ay isang 33-year-old woman na dating pulis at naging pribadong investigador. Siya ay nawala noong September 8, 2017 sa Pensacola, Florida. Ang pagkawala niya ay nagbunyag ng kasakiman, pagtataksil, at isang nakakagulat na katotohanan mula mismo sa taong kanyang pinagkakatiwalaan. Si Taylor ay nag-move in sa kanyang kasintahan na si Cassandra Waller. Kasabay nito ay meron siyang kinakaharap na kaso laban sa kanyang ex-husband tungkol sa custody ng kanilang anak at sa pera na nagkakahalagang mahigit $100,000 na settlement. Bago siya mawala ay inatasan siya ng korte na kumalap ng $25,000 in cash. Dahil dito ay ipinagkatiwala ni Taylor ang halagang $34,000 sa kanyang kaibigang si Ashley MacArthur, isang dating crime scene technician. Walang kaalam-alam si Taylor na ang desisyon niyang ito ay maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Nang araw na mawala si Taylor, sinabi ni Ashley na naglibot daw sila ni Taylor at nag-horseback riding. Ayon pa sa kanya, umalis daw si Taylor bandang 4:30 ng hapon at sumakay ng Uber. Pero nang suriin ng mga investigador, walang kahit anong record na nag-book ng Uber si Taylor. Kinagabihan ay nakatanggap si Cassandra ng text mula kay Taylor. Ayon sa text ay sinabi ni Taylor na quote, "Okay lang ako, kailangan ko lang mag-isip," unquote. Ngunit kapansin-pansin na hindi daw ganon ang estilo ng pagte-text ni Taylor. Ayon kay Cassandra, dito na nagsimula na maghinala ang lahat. Matapos ang 6 na linggong paghahanap, sinuyod ng mga pulis ang isang farm property na pag-aari ng pamilya ni Ashley MacArthur. Doon natagpuan nila ang bangkay ni Taylor na nakabaon sa ilalim ng semento at lupa. Kasama sa mga labi, ang suot na bullet necklace ni Taylor. Isang malinaw na palatandaan na si Taylor nga ang natuklasang bangkay. Lumabas sa autopsy na binaril si Taylor sa likod ng kanyang ulo. Isang malamig at mapanlinlang na uri ng pagpaslang. Dinakip si Ashley MacArthur at sinampahan ng kasong first-degree murder. Ayon sa mga piskal, pinaslang si Taylor nang hilingin niya kay Ashley na isauli ang perang nagkakahalagang $34,000. May CCTV footage din na nagpapakita kay Ashley na bumili siya ng semento at potting soil bago pa natagpuan ang bangkay ni Taylor. Noong August 2019, hinatulan si Ashley na guilty at sinintensyahan ng life imprisonment na may minimum na 25 years bago siya maging eligible sa parole. Hanggang sa kasalukuyan, bigo ang lahat ng apela ni Ashley. Ang kaso ni Taylor Wright ay hindi lang kwento ng pagpaslang. Ito ay babala. Kapag may usaping pera, tiwala at relasyon, maaari itong maging dahilan ng matinding trahedya. Mahalaga ang pagiging maingat kung kanino natin ipagkakatiwala ang ating kayamanan at buhay. Ngunit higit pa roon, ipinapakita ng kasong ito kung gaano kahalaga ang katotohanan at hustisya sa lipunan. Kung walang investigasyon, walang ebidensya at walang matyagang paglilitis, mananatiling nakatago ang katotohanan. Naway matuto tayo sa kaso ni Taylor Wright. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi dapat sinusukat sa pera, kundi sa respeto, katapatan, at malasakit. Itinuring na kaibigan ni Taylor si Ashley, pero sinuklian ito ni Ashley ng pagtatraidor. May Taylor Wright's story
never be forgotten. Please like and subscribe. Stay safe and stay vigilant.